Isang mapagpalang Miyerkules po ng gabi sa bawat isa. Good evening po! Amen. Salamat po sa another opportunity na binigay po sa atin ng Panginoon Diyos para po tayo ay magbalik ng pasasalamat, papuri para po sa ating pong Panginoon Diyos. Magandang gabi po muli sa bawat isa, maging sa ating pong mga kapatiran na nasa online ngayon. Good evening, especially po sa ating pong mahal na Bishop at especially din sa ating pong mahal na Pastor Norman at Ma'am Jessica na kasama po natin. I wasn't expecting na kasama natin sila kasi alam ko tarlac pa sila. So thank you at kasama po natin sila. At tayo po ay nagagalak sa kanila pong naging pag-iisang dibdib yesterday. And this time, iyan ko pong bawat isang tumayo. Tayo po ay dadako sa ating pong panawagan sa pagsamba. On the book of Romans chapter 12 verse 1, ating pong bigkasin ng sabay-sabay na may pangunawa. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ibinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na sa inyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, tayo pong lahat ay sabay-sabay din. All together. Sasambahin kong Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin kong Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin kong Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin kong Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin kong Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin kong Diyos sa salita niya ay pakikinggan. Waitin po natin, search me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Panginoon, dakilang Diyos, muli maraming pong salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord, na pinagkalubis namin. Salamat sa buong maghapong pag-iingat, patnubay, Panginoon, sa lahat po ng aming pong mga ginawa. At sa patuloy niyo pong patnubay na kami dalhin dito po sa aming pong bahay, sambahan ng maayos at ligtas. Thank you, Lord, also for the opportunity that we can serve you once again, Panginoon. Sa aming pong pagpuri at pagsamba sa inyong dakilang pangalan, panalangin namin ang iyong patuloy na patnubay sa bawat bahagi ng aming pong magiging programa this evening. Kayo naman patuloy yung mga dakil at may taas sa lahat ng tao, Panginoon, na gagamitin nyo, natatayo sa likod ng pulpitong ito, Panginoon. Pagpalain nyo po ang bawat isa. Ang lahat po, Panginoon, na may gagampanin, Panginoon, sa aming pong gawain, ang orchestra, ang audio. Lord, we pray na kayo ang patuloy na madakil at maitas. Higit sa lahat, ang aming pong magiging tagapagsalita. Ang pangalan niyo nawa, Panginoon, ng madakila, si Preacher Word. Pagpalain niyo rin po ang aming pong mahal na Bishop na patuloy din, Panginoon, na nagmiministeryo, Panginoon, sa inyo. Samahan niyo po kami, Panginoon, at ingatan niyo rin po yung mga parating pa lang. Papuri pa sa salamat sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. This time po, let us worship the Lord through singing. Awitin po natin, To God Be the Glory. Amen. Ready now? To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son,
who yielded his life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Last stanza. Great things he hath taught us, great things he hath done, and great our rejoicing to Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Sing on! Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Amen. Tunay po na napakasarap. Purihin po ng ating pong Panginoong Diyos. Amen. Let us all sing, Since Jesus Came Into My Heart. Ready now? What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have light in my soul for which long I have sought, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Lots of joy on my soul, like the sea billows roll, since Jesus came into my heart. I have ceased from my wandering and going astray, since Jesus came into my heart. And my sins, which were many, are all washed away, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Lots of joy on my soul, like the sea billows roll, since Jesus came into my heart. I will go there to dwell in that city I know, since Jesus came into my heart. And I'm happy, so happy as onward I go, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Lots of joy on my soul, like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Amen. Amen. Please be seated po. Salamat, Preacher Jonel. And this time tayo po idadako sa ating pong prayer time. Maya ko po kukunin yung pong additional prayer request, but this time, allow me to state yung ating pong mga prayer list na po na meron po tayo sa ating pong monitor din po. Patuloy po natin sama sa panalangin, good health and protection for our BFDB, ang ating pong mahal na bishop, together with Ma'am Maris, si Sophia, at ang kanilang pong buong sambayanan. Ganun din patuloy natin isama sa panalangin, especially po na lagi pong may engagement ng ating pong mahal na bishop. Let us pray for the strength, safety, and success
ng kanyang pagmiministeryo, whether it's local or international trips. Sama rin po natin physical strength and healing for Dr. Merly Casahe. Healing and strength for Bishop Andaya. Physical strength for Evangelist Eddie Mesa and Mami Rosemary Hill. Good health and protection for PNG and success ng kanya pong ministry. Yan, wala na po dito yung wala. Nausi lang. Dati may binabasa ako dito, ngayon wala na. Yan. Tapos na. Ayan na, nandiyan pa. Ayan. So, LWBC Santa Mesa Ministries and church leaders and workers. Yan. Kasama po dyan yung ating pong mga pastoral staff, preachers, deacons, at ating pong Saturday Children Ministry Centers and Bible Studies. So, namely, we have in San Jose, Igea, Road 12, Nagtahan, Quintina, Malacanang, De Dios, Yesayas, Pasig, and Taytay. So, pili po tayo if we want to be involved sa ating pong mga children ministry. And also, local and international ministries, churches and mission. Unahin na po natin yung mga international sa Paris po, sa panguna po ni Pastor Nelson Cadena, praying for spiritual growth, at saka yung BMOBS Paris po. Ang Italy, we have two, Milan and Como. Sa panguna naman po ni Pastor Andy Mananon and Pastor Genesis Pirmalo, respectively. And we have also in London, sa panguna po ni Pastor Jabez, our very own, at saka yung mga katuwang niya po dong mga preachers. So, both Italy and London praying for the spiritual growth. And we have in Japan, Ibaraki and Matsumoto. Pag-pray po natin yung worship place po doon. Ang mga nagtutulungan po dyan si Pastor Robert Berba, si PMJ, at saka si Preacher Sir. Pag-pray din natin ang Canada, sa pangunguna po ni Pastor Eric Mariano, Pastor Jeremy Panoy, Pastor Ramon Sayang, at saka si Preacher Erwin Castro. So, mostly they're praying also for the spiritual growth and then outreaches, possible new outreaches. And then locally, we have in Muson, sa panguna po ni Pastor Henry Olivar, so praying for spiritual growth also, at saka family provision po. Tondo, sa panguna ni Pastor Daniel, spiritual growth, and nalalapit po na BBS sa, I think, tomorrow. Okay, tomorrow po. Okay, hanggang May 3 po yan. Okay, pag-pray po natin kasi si Ma'am Pia, medyo rin po yung kanya pong health. Okay? And also sa Parañaque, sa panguna po ni Pastor Jonathan Iglesia, praying for the worship place also. So, sa Valenzuela, sa panguna naman po ni Pastor Jason, provision for additional chairs. Canada naman, sa Calaca, provision naman for spiritual growth also ng mga member. And then sa panguna naman po yan ni Pastor Darwin, praying also for the provision for the monitor. And also, JBL CBC, spiritual growth also at success ng ministry po doon. Sa panguna po yan ni Pastor Mark J. Loyola. So pag-pray din po natin yung BMO BBS. So, natapos na po 2 weeks ago yung Black. So pag-pray po natin yung paparating po na opening po muna nito. Pag-pray po natin mga professor at naway yung mga student po magtuloy-tuloy po sa kanila pong pagpapalawig po ng kanilang kaalaman spiritually. Brethren abroad and also construction ng MIBC Monterrey's new building and facilities. Para naman po sa mga kapatiran natin may mga karamdaman, let us continue to pray. Particularly sa ating po mga kapatiran na mga senior citizen po. Kasama na po dyan yung Precious Rubies. Pray po natin yung kanilang kalusugan. Safe pregnancy po ni Ma'am Den Iglesia, Sister Pinky Alpuerto, at saka si Ma'am Noemi po. Okay? So mga pastoral staff yung nandito si Ma'am Den, Ma'am Noemi. Healing din for Glenda Shell, Eden Segundo, Marisa Tobillo, and Lee Alto para po sa kanilang mga cancer. Healing for Deacon Chito, trigeminal neuralgia, kay Cheryl Silverio from brain aneurysm. Healing and dialysis din for Warex. Complete recovery for Pastor Henry, Nanay Ligay Duran, Sister Aida Amican, Preacher Jojo's father. And also good health and good love test for Nanay Gloria Kabiling, Nanay Antay Vicenta. At ganoon din sa mother po ni Sister Maan,
At ganoon din sa mga nagtutulungan po sa pag-aalaga po sa mother. Ayan, kasama po yan si Sister Maan at saka si Sister Marie. Healing for Pastor Adan Panisales, healing for Joseph Ling at heart condition, CKD and prostate. Healing din also for Mary Francis, good result from lab test. Complete recovery for Ma'am Susan Permites. And good health din kay Pastor Elmer Permites. Nakausap ko rin po si Pastor Elmer last night dun sa kasal po ni Pastor Norman. So kinamusta rin po natin si Ma'am Susan at Umig. So yung wrist niya po, yung nagkaroon po siya ng fracture sa kanya pong wrist. So patuloy lang po natin sama sa panalangin. Fast recovery and healing for Edwin Loyola. Success and of Stella's minor operation tomorrow. Wala dito si si teacher Flo. Hindi ko napansin. So pag-pray din po natin si complete recovery po ni Sister Flo. Okay? Sa mga hindi po nakakalam, so naoperahan po siya sa kanya pong appendicitis. So pag-pray po natin ang kanya pong complete recovery. Para po sa mga businesses ng ating pong mga kapatiran, Rayco Genlin and Jenner Publishing House, LMB Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMH Transportation Services, SSM Trading, Bayo Republic PH, Add to Art, Lyra Team Diamond, RMS Transport Services, Rosemar's Travel and Tours, Palimbagan Printing House, New Global Sentry Security Services, at Harvey's Laundry Shop. Okay? And para po sa additional prayer request natin, pag-pray po natin, yung work po ni Sister Jessa, nawala na rin dito si Kyle. Okay na? Full time. Kasi nakita ko to work for Kyle and Sister Jessa, so nawala na rin. At least nakikita mo na alam natin yung mga nakatala dito. So, work na lang for Sister Jessa. And then yung camp po sa June 1 to 5, planning, preparation, and provision para po sa summer youth camp na pinangungunahan po nila ng Tondo, nila Pastor Daniel. Okay? And I think, sama na rin natin, bagamat church po nila Pastor Bongyo, nila Preacher Jesse, I think yung May 1, meron pong love banquet na in-announce din ni Preacher Jesse last night sa reception. So pag-pray po natin yung success, so parang anniversary yun eh. Anniversary ng proposal. Di ba? So, hindi makakalimutan yun. Okay? So, yun po yung ating pong mga prayer list. Kung meron po tayong additional, so andyan po si Preacher Jonel and Brother Joben. Yan. Ayan. Sige po, taas lang po kayo ng kamay. Lalapitan po kayo nila para sa karagdagang panalangin po. Huwag po tayo maya. This is our opportunity that we can share yung ating pong mga panalangin. So, mainam po na mas may nanalalang. I know that you are praying for your prayer request, your heart desire, pero kung hindi naman siya sensitive and confidential, you may share. Okay. Sister Darla. Hello po. Please add to your prayers yung lolo ko po na nasa province, yung father po ni Mama. Leopoldo Damasino po yung name. Kasi po na mild stroke po siya just this afternoon. So, ayun, naka-confine po sa hospital. So, waiting pa po kung ano po yung current update. Yun lang naman po. Saka, ano din po, peace of mind din sa aking mama, saka sa mga kapatid niya na nandito sa Manila. Thank you po. Okay. Sige po. Ano pa po? Wala nang karagdangan? Yon, Deacon Carlo. Wala pa naman dito si JB, kaya medyo payapa tayo. Ayun. Ay, tahimik pala. Brad Deacon Carlo, ayan. Kasi nakita ko, diyan ka nakaupo eh. Diyan nakaupo yan eh. Ayun, yun sa kuya ko pa rin po, wala pa siyang schedule ng operation sa heart niya. Parang nag-aantay pa. Kung ano yung magiging decision ng doktor. Sa ngayon daw po ay nabawasan yung gamot niya. Every other day na lang yung gamot. So ang bilin lang sa kanya is pagpatuloy lang yung gamot na wag Maintenance. Opo. Okay. Pero Ano ulit pangalan? Sorry. Ernesto Baltasar Okay. po. Inaantay lang niya yung schedule.
praying na wag na. na Makuha sa gamot. makuha sa Okay. gamot. Yun po. Yun po. Salamat po. Sino ba po? Wala. Wala na pong magdagdag, hahabol. Brother Teo. Yung sa recovery lang po ng nanay ko po dahil tumaas na rin po yung blood pressure niya po. Yun lang po. Bukas yung Brother Teo, di ba? Yung BBS, right? Di BBS, okay. Diba? So, hindi na tong April 30? Okay, sige. So, pag-pray po natin. Ay, Ma'am Wena. Sister Wena. Una po, salamat sa Panginoon kasi yung kay Brother Dan. Then sabi niya po, baka daw po June na yung uwi niya, pakipag-pray. Nakaligtas na po sila sa delikadong lugar. Mga Pero pirate. nasa Morocco na po sila ngayon. Then ako din po pakipag-pray kasi mukhang madadalas na po ang pag-travel ko. Preparation po pag-abroad. yung pag-iingat ng Panginoon, saka po yung kalakasan. Do, maganda po yung kalakasan ko ngayon. Walang maintenance. Nabawasan. Ayaw. Yan ang mga tanong ngayon sa mga edad na ganito eh. Anong maintenance mo? Okay. Wow. Wala na po. Magdagdag. Okay, good. Kung wala na po, sige po, para hindi po masayang ating po time. Partner naman po tayo ngayon. Kasi may bagong partner tayo yesterday. So, subukan natin partner naman. Yan. Yan. Hanap po tayo ng ka-partner natin. And then, so hindi na po para magtanungan pa uli kayo. Kasi tinanong na natin kung meron kayong prayer request. So, diretso na po tayo sa ating pong prayer time. At as much as possible, pag kayo po'y natapos na, so iwasan na lang po natin makagambala po sa katabi po natin. Okay? So, tapos siguro after 5 minutes, i-close po natin sa maikling panalangin po. Sabay-sabay po tayong manalangin. Let's pray.
Patuloy po tayong manalangin. Dakilang Diyos muli, salamat po. Salamat sapagkat malaya po kaming nakakalapit, Panginoon, sa inyo. At amin pong naihatid ang aming pong mga panalangin, ang aming pong mga heart desire. Naniniwala kami, Panginoon, na sa mga sandaling to, Lord, alam ko na meron na po kayong tugon sa bawat panalangin namin. We're just praying, Lord, that you will continue to find us faithful, Panginoon, na nagtatapat sa inyo at patuloy na nagtitiwala, Panginoon, sa inyong tugon sa aming pong mga panalangin, whether it's yes, no, or wait. Thank you so much, Lord, for the answered prayer, Panginoon. Salamat po sa bawat isa na tinugon niyo ang panalangin. Kasama na po dyan, Panginoon, yung lolo po ni Darla, Panginoon, sa kanya pong condition, si Leopoldo. Bigyan niyo po siya, Panginoon, magandang condition and peace of mind na rin sa kanya pong parents, sa mga kapatid nito. Maging kay Brother Carlos, sa kanya pong kapatid na si Ernesto. We're praying, ayon po sa inyong kalooban, naway makuha po ito sa gamot. Ganun din, Panginoon, sa prayer po ni Teo para po kay Ma'am Pia, panalangin namin na bigyan niyo po siya ng magandang kondisyon na bumaba yung kanyang blood pressure. At pag manubayan niyo po, Panginoon, ang magaganap po na BBS sa tondo. Ganon din, Panginoon, sa prayer request ni Sister Wena para po sa pag-iingat niyo kay Brother Dan at sa kanya na rin, Panginoon, sa mga nalalapit niyang engagement and drama. Papuri pa sa salamat, Panginoon, sa inyo. Panalangin din namin ang aming pong mahal na Bishop. Patuloy niyo pong gamitin saan mang ministeryo niyo po siya ginagamit. Continue to give him good health, Panginoon. Maging kay PNG, Panginoon, salamat po sa tagumpay na ipinagalaw niyo, Panginoon, at sa maayos at matiwasay, Panginoon, ng kanilang pong pag-iisang dibdib ni Ma'am Jessica. Panalangin namin ang inyong pong pagtuloy na patnubay sa kanilang pong pagsasama, sa kanilang relationship. Naway patuloy na gabayin niyo sila, Panginoon, at kayo pong patuloy madakila sa kanilang kitnaan. Samahan niyo kami, Panginoon, sa bawat nalalabing bahagi ng aming gawain. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, I think wala naman po tayong bisita. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin ang ating pong welcome song, Ligaya ng Buhay. Come on, sing with us. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Come on, magkamaya mo tayo. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He's your Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive and praise today and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen po. Habang tayo po ay bumabalik sa atin pong mga kinatatayuan, tayo po ay patuloy na umawit po sa atin pong Panginoon. Let us sing, How Great Thou Art. O Lord my God, I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is Son not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in. That on the cross my burden gladly bear.
He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Everybody sing. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Amen. Maaari na pong makaupo ang bawat isa. Tayo po'y makapakinig ng tanging bilang. I praise you, Lord, singing I praise you, Lord, singing I praise you, Lord, I praise you. Singing I praise you, Lord. Singing I praise you, Lord. Singing I praise you, Lord. I praise you. Yan. Okay.
hayaan natin sa ating pumahal na bishop ang opportunity na yan. And this time, hindi na po para patagalin pa po natin. I do believe sa mga inawit po natin at sa napakinggan po nating mensahe ng awitin po na kinanda po ng ating pong Pastor Norman and Ma'am Jessica. Ihanda na po natin ang ating pong mga Biblia, ang ating pong mga pen and note as we listen to the Word of God na dadali po sa atin ng isa sa mga pastoral staff ng ating pong church, ang current pastor, mission pastor po ng Living Water Baptist Mission Parañaque. Tawagin po natin, Pastor Jonathan Iglesia. Amen po. Salamat po, Pastor Rodel. Salamat po sa introduction. Bago po ako mag-umpisa, ako po muna ay magpapahayag ng pagpapala ng Panginoon. Ayan, so salamat po sa Panginoon, sa biyaya niya po, sa patuloy po na paggamit po sa atin, sa dako po ng Parañaque. Salamat po sa mga, actually yung last event po namin na talagang kamangha-mangha kung paano po kumilos yung Panginoon. So yung nag-DBBS po kami, ito lang pong April. So purihin po yung Panginoon na nakasurvive po tayo. Salamat po sa ating mahal na bishop na patuloy po na nakaagapay. At syempre po sa ating po mga kasama po doon, yung mga kabataan na patuloy po natin nakakatuwang. And then yung sina Ninang Lynn, yung Manunsong family po, always back up po sa ministry, sa gawain po. And then sina Teacher Sel, nakasama rin po natin, nakapagturo po sila doon. So purihin po yung Panginoon kasi that day po nung DBBS po na yon. So nabigyan po tayo ng blessing dun sa OCC or yung Christmas Child, yung box po. So blessing po yon na meron po tayong ganon. Pero in part po ng gawain sa mission natin is hindi natin kayang i-gather po yung 100 dun sa place po namin. So kailangan po naming mag-rent. So kaya ginawa po namin in 5 days talagang nag-rent po kami ng court. So by faith, so biyaya ng Panginoon. So successful po yung gawain. So the same time, yung mga magulang po, personal po naming na-reach out. So pag-pray nyo po yung bunga po nito talagang hindi man lahat, pero napuntahan po namin yung karamihan ng mga magulang ng bata. So, na-witnessan po. So, yun yung blessing nung bago po kami mag-start po doon. So, alam niyo po yun na pag nagso-soul winning ka kasi, ang usually po ng mga tao, pag may, yung walang ginagawa, nagkakaroon ng gagawin, di ba, pag soul winning. Pero dahil po sa ano na yun, sa operation o sa mismong event na meron po is, kahit naglalaba po sila, in-entertain po nila kami. So talagang purihin po yung Panginoon kasi sabi po namin, yung mga bata nga po is kailangan maka-attend. So the same time, so pinaalalahanan po yung date and yung nangaral na tayo, nag-share na po tayo ng salvation sa mga magulang. So purihin po yung Panginoon, isa pong sa malaking pagpapala ng Panginoon yon. At siyempre po, ang aking pong may asawa po, ang aking pong may bahay. So, salamat sa Panginoon. sorry. Kinakabahan lang po. Ayan, so ang aking pong supportive na may bahay. So, nandiyan po siya. Gustong-gusto niya na pong gumala. Pero alam natin yung sitwasyon po, hindi po pwede. Pero salamat po sa kanyang pagtitiis. So, pag-pray nyo po, na kasi nung check-up po namin nung 7 months po si baby is hindi po maayos yung kanyang position, pero blessing po, last week lang po nagpa-check up po kami, naka-position na po si baby. So, pero wag po muna daw, sabi kasi mahirap. So pag-pray natin, so na yung provision po ng Panginoon na i-provide ng Panginoon. So yun naman po ay naniniwala po kami na ang Diyos po ang magpo-provide po nito. So salamat din po sa ating mahal na Bishop, Pastor Norman, sa pagkakataon po na ibinigay po sa akin upang makapangaral po ng salita ng Panginoon. Ayan, sige po, tayo po tumayo para po bumasa ng talata ng salita ng Panginoon sa aklat po ng Psalms chapter 16. Basahin po natin ang salitan, verse 1 po ako, and then verse 2 po kayo. And then sa last verse, sabay-sabay po tayo. Kung handa na po kayo, please say amen. Ayan, sabi po dyan, preserve me, O God, for in Thee do I put my trust. But to the saints that are in the earth, and to the excellence in whom all my delight. The Lord is the portion of my inheritance, of my cup, the maintenance my lot.
I will bless the Lord who hath given me counsel. My reins also instructed me in the night season. Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope. Sabay-sabay po, verse 11. Thou wilt shew me the path of the life, and thy presence of his fullness of joy, and the right hand there are pleasure forevermore. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyo pong biyaya. Panginoon, ako po inyong lingkod. Wala po akong magagawa kung wala po kayo. Sa inyo po ako nagtitiwala. Sa inyo po ako nangahawakan. Pakapuspusin niyo po kami na inyong banal na spirito. Kayo po yung maitaas, kami po yung maibaba. Panginoon, kausapin niyo po kami muli ng inyong salita. Ang lahat na ito'y dalangin po namin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, maaari na po kayo maupo. At ang pinaka-bibigyan po natin ng pansin sa ating pong pag-aaralan, diyan po sa verse 8. Sabi po ng talata, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand. I shall not be moved. So, ang title po ng ating mensahe po sa gabi pong ito is, I shall not be moved. So, alam nyo po, sa panahon po natin na talagang ang tao po ay madali na pong, kumbaga, matinag, madali na pong mawala, madali na pong matumba. Diba, alam niyo po, yun yung kalagayan po natin. Na, kumbaga, yung paninindigan natin, yung pananampalataya natin sa Panginoon, sometimes hindi na po ganong katatag. So ito po yung kailangan po natin mapansin. Baka hindi natin alam or hindi tayo aware na nakabagsak na pala tayo. Di ba? So maganda po na sa buhay natin bilang mananampalataya, isa po yan sa pinangahawakan natin, isa po yan sa talagang goal natin sa buhay. Di ba? Kagaya po ng sinabi ni Apostle Paul doon po sa Acts 20:24 na alam niyo po sa kanya pong pangangaral ng salita ng Panginoon, paghahayag ng ebanghelyo ng Panginoon. Pero sinabi po niyan, di ba? Yung sa Acts chapter 20 verse 24, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. So, sabi po yan, so that I may finish my course with joy and the ministry which I have received the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So, pinapakita po dito ni Apostle Paul na sa kanya pong sitwasyon, kahit siya po ay, kumbaga kahit kamatayan, kahit po pwedeng mapahamak po siya, dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon, hindi po siya basta matititinag. Di ba? Hindi po siya basta mawawala, hindi po siya basta aalis, hindi po siya basta tatalikod sa Panginoon. Alam niyo po, nakakalungkot po sa kalagayan po natin sa panahon po natin ngayon. Hindi naman po life-threatening yung ating pong sitwasyon. Pero ang dami pong mananampalataya na para bang hindi na makatayo para sa Panginoon. Di ba? Hindi na para, alam niyo po yun yung sitwasyon natin, na dapat tayo po yung pinapansin po natin. Kagaya rin po ni David, yan po yung kanya pong panalangin, yan po yung nais po niya. So yun po yung dapat makita po natin. Na kahit anong sitwasyon po natin na pwedeng gipit tayo, pwedeng alam niyo po yun, na nahihirapan tayo sa gawain, sa ministeryo na pinagkatiwala ng Panginoon, pwedeng may mga challenges. Pero sana isa po yan sa dapat masabi natin, I shall not be moved. Hindi ako aalis, hindi ako maalis, hindi ako matitinag kahit ano po ang mangyari. Di ba? Yun po yung masarap po na sinasabi po dyan. So dito po, una, bigyan po natin ng pansin, kasi si David po, napakaganda po ng kanyang talata po na kanyang sinabi. Hindi rin po naging madali yung kalagayan po ni David. Nung siya po ay nasa kalagayan na hinahunting po siya ni King Saul, di ba? Alam niyo po na kahit ano po, nandun po siya sa sitwasyon na pwede naman na siyang umalis eh. Pwede na siyang hindi magpatuloy eh. Pero siya po ay nanindigan. Di ba, nung may pagkakataon po siya na para patayin si King Saul, pero sabi niya po, hindi niya po, touch not the anointed. So yun yun, alam niyo po yun, nanindigan siya sa sinabi ng Panginoon. Hindi sa magagawa po ni David. Hindi po dahil siya ay hari na noong mga panahon na yon, alam niyo po, kahit siya po ay naging hari na, may mga sitwasyon pa rin po na hindi po naging madali sa kalagayan po ni David. Ang pinanghawakan po ni David, hindi po yung lugar kung nasaan siya. Di ba? Sometimes kasi pag tinignan natin, stable na ako sa trabaho na meron ako, matatag na ako. Sa kalagayan, sa mga sitwasyon na meron tayo, akala natin matatag na tayo. Pero hindi po yung sitwasyon, hindi po yung lugar. Sana mas makita po natin yung person, yung Panginoon, kung bakit tayo po magiging matatag.
Diba? Yun po yung dapat makita po natin. Yun din po ang tiningnan po ni David na kung paano po siya nanindigan sa Panginoon. Number 1, makikita po natin dito, his dependence. Diba? Sabi po ng verse 1, preserve me, O God, for in thee do I put my trust. So, yung ating pong dependence, yung ating pong tiwala, na kanino na po ba? Alam niyo po, yun po yung masarap na makita natin sa buhay natin, na yung tiwala na meron ako, sino ang pinagkakatiwalaan natin? Si kanino tayo nagtitiwala? Marami rin pong talata sa Bible, di ba? It is better to trust in the Lord than put confidence in man. So, dapat ang tiwala talaga natin sa Panginoon. Di ba? Merong pwedeng ipangako po yung tao, pero sana mas panghawakan natin yung pinangako po ng Panginoon. Marami pong talata sa Bible na kung paano po tayo magtitiwala sa Panginoon. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Sometimes pag nakita natin sa sarili natin, magaling po tayo, may magagawa tayo, para bang kaya na natin yung mga bagay na pwedeng, di ba? Alam niyo po, yun po yung ikakabagsak natin. Doon po tayo mamumove, doon po tayo pwedeng matinag kapag nakita mo na doon sa kalagayan mong kaya mo na ang isang bagay nang wala yung Panginoon. Di ba? Kasi ang bawat mananampalataya po, naniniwala po ako na kung sila po ay nagtitiwala sa Panginoon, hindi po nila iiwan yung Panginoon. Na kung sila po ay nagsumasandig sa Panginoon, hindi mo basta lalayuan yung Panginoon. Sapagkat siya yung sinasandigan mo eh. Siya yung sinasandalan mo. Di ba? Dapat nasa Panginoon po tayo, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Yan po yung kailangan po natin, our dependence, his dependence. Si David po, yan po yun, he trusts God, di ba? Nagtiwala po siya sa Panginoon. At sa pagtitiwala po, nandun din po yung acknowledgement, di ba? Ina-acknowledge niya po yung Panginoon eh. Dahil may tiwala po siya sa Panginoon, talagang nandun po yung, kung ano po yung gagawin niya. Alam niyo po ba si David kung bakit binasagan po siyang a man after God's own heart? Kasi marami po sa decision po ni David. Bawat gawalaw po, bawat gawa ni David, kumbaga nananalangin po siya sa Panginoon. He consult God, di ba? Kumbaga pinapaalam niya sa Panginoon, sinasabi niya sa Panginoon to. Di ba? Lahat siya po ay talagang nandun po sa sitwasyon na nagsasabi siya sa Panginoon. At alam niyo po, meron pong isang kwento sa buhay niya na hindi po siya nagpaalam sa Panginoon or hindi siya nanalangin sa Panginoon at doon po bumagsak po siya doon. Di ba? Yun po yung isang naging sitwasyon niya. Kaya halos lahat po ng kanya pong ginagawa, talagang pinaalam niya sa Panginoon. Ina-acknowledge niya yung Panginoon. Hindi po perfecto si David. May mga pagbagsak po si David. Pero makikita niyo po na sa karamihan ng kanya pong mga decision sa buhay, his dependence on God. Di ba? Nagtitiwala po siya sa Panginoon. Kung paano niya po itiniwala yung kanyang buhay. Sabi ng verse 2, O my soul, thou hast said unto the Lord, Thou art my Lord, my goodness and extended not unto thee, but to the saint they are in the earth, and to the excellent in whom is all my delight. So pinakita niya po doon yung dependence niya po sa Panginoon. Sana tayo po, ganun din po, na kung ano man po yung sitwasyon po natin, makita mo man na kaya mo yung isang bagay, pero sana sa Diyos pa rin po tayo magtiwala. Di ba? Na sana, kumbaga, yun yung tao po na pinangahawakan natin, sana masigit yung Panginoon. Alam niyo po yung challenge ko po doon sa gawain, kasi sometimes, di ba, bilang mga mananampalataya, may mga taong mangangako po sa atin. May mga tao po na magsasabi po sa atin. Pero higit kanino pa man, at yun po yung laging turo po ng ating mahal na bishop, higit kanino pa man, sa Diyos tayo at magtiwala. Di ba? Yung dependence po natin, dapat nasa Panginoon. Kasi pag yung dependence po natin nasa Panginoon, hindi po tayo basta matitinag. Hindi po tayo basta mabubuhal. Kasi sometimes, diba, pag nagtiwala ka sa tao at hindi natupad ng tao yung sinabi niya, diba, pwedeng sumama yung loob po natin. Pwedeng, kumbaga, alam niyo po yun, pero kung titingnan po natin, na mas mainam talaga yung pagtitiwala sa Panginoon. Hindi po para pagdudahan yung ibang tao, pero dapat mas sigit. Diba? Mas sigit na magtiwala tayo sa Panginoon. Diba? Yun po yung dapat ipakita po natin sa Panginoon. Kasi yan yung kailangan natin para tayo po ay tumatag, para po tayo ay tumagal, di ba? At sabi nga po rin ng Bible, di ba? Not to think of himself standeth lest he fall. Huwag nating isipin sa sarili natin, malakas tayo. Huwag nating isipin sa sarili natin, sa mga gagawa natin. Lagi at lagi po sa magagawa ng Panginoon. Pag lagi pong in-acknowledge po natin yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin, di ba, tatatag po tayo eh.
Di ba? Titibay tayo eh. Sabi nga po nila, yung ating pong pagtayo, ito po ay bunga po ng ating pagluhod, yung pananalangin po natin, tama? Yun po yun eh. Kasi magiging matatag ka kapag lagi po tayong nagko-consult sa Panginoon. Lagi tayong nagdidepende sa Panginoon, dumidepend sa Panginoon na siya po yung ating pinagkakatiwalaan. Saan naman pong gagawin natin? Yung ating pong gawain sa Parañaque, nung kami po ay yun nga sa DBBS po na yun, kasi may blessing eh. Pero sabi na, hindi naman po pwede na basta ipamigay lang yon. May kailangan kaming gawin. May kailangan po kaming i-workout. Pero biyaya po ng Panginoon, talagang amazing. Na kung paano po tayo tinuruan ng ating mahal na bishop, kung paano tayo na-train. So yun din po yung practice natin. Hindi po kami ganun karami. At kumbaga doon sa kalagayan po ng mga tao, alam ko po na financially hindi kakayanin. Pero sabi ko, by faith eh. Diba? Kasi kung titingnan ko po siya na kung sa paningin ko lang, parang hindi ko na pinagkatiwalaan yung Panginoon. Pero inilatag ko po yung ating pong gagawin. Pero praise God, na talagang, alam niyo po, naging successful po yung gawain. At hanggang ngayon po tuloy-tuloy, salamat sa mga teachers. At alam niyo po, yung mga young people natin doon, hindi po sila mga professional na talagang tagapagturo. Kaya nga every time na may training po, pina-attend ko po sila. Wino-workout natin na sila po ay maturuan. Kasi nandun na yung willingness eh. So itinrain po. At salamat yung bago po kami doon, may training po dito sa church. Laking tulong po noon. So, pero pinapakita ko po sa kanila, hindi dahil sa magagawa namin. Kasi alam naman namin, sa bawat isa sa kinausap ko sila eh. Hindi natin ito magagawa ng tayo lang. Kailangan natin yung Panginoon. Di ba? Kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Ganon din po sa mga member na nag-acknowledge po ako doon kasi everyday, kumbaga, in-estimate ko po yung pwede namin po magastos. Pero alam niyo po, yung may mga member na nag-commit, hindi man ganun po, pero blessing po na talagang willing po sila na umagapay sa gawain. So, napakabuti lang po ng Panginoon na maraming bagay pa po na kung paano po tayo isinurvive ng Panginoon, itinatawid ng Panginoon, even sa buhay po namin. Diba? Bilang kami po mag-asawa ni Teacher Den po, hindi po kami pinagkulang ng Panginoon, di ba? Halata naman eh, di ba? So, alam niyo po, sobra-sobra pa yung biyaya ng Panginoon sa buhay po namin. At never po na, alam niyo po, nandun po yung kasapatan na ibinibigay po ng Panginoon. Kaya tiwala lang sa Panginoon para hindi po tayo mawala, para hindi tayo mabuwal, ma-move. Di ba? We need trust God. We need to trust God. So yung dependence po natin, kung si David po, hari na po siya eh. Di ba? Nung mga panahon po na pwedeng nandun po siya sa kalagayan na siya po ay isang hari na malakas po siya, pero nagtitiwala pa rin po siya sa Panginoon. So, his dependence. Pangalawa po, makikita po natin dito, his delight. Di ba? Yung delight po niya, sabi ng verse 3, but to the saint that are in the earth, and to the excellent in whom is all my delight. Their sorrow shall be multiplied, that hasten after another God. Their drink offerings of blood will I not offer, nor take up their names into the lips. The Lord is a portion of my inheritance and of my cup. Thou maintainest my lot. So, napakahalaga rin po nung kasiyahan, nung delight po natin. Di ba? Kasi pag hindi po tayo naging masaya sa ginagawa natin para sa Panginoon, magsasawa ka, mapapagod ka. Di ba? Sa lahat ng bagay na ginagawa po natin, kapag hindi ka na masaya, iiwanan mo yan. Kaya maganda tinitingnan din natin yung sarili po natin. Masaya pa ba ako naglilingkod sa Panginoon? Meron pa bang kasiyahan na pumupunta ako sa gawain? Di ba? Sabi nga ng Bible, di ba? I was glad when they said unto me, let us go into the house of God, di ba? Of the Lord. So, alam niyo po yung pagpunta pa lang, pero masaya na po siya. Pero sa buhay natin, dahil sa ginagawa po natin, hindi lang po ito dapat naging religious practice, kundi talagang naandun yung ating kasiyahan. Di ba? Ang kagandahan po sa ministeryo na meron po tayo, sa gawain na meron tayo, hindi ka pipilitin eh. Ganon din po yung application namin na talagang hindi ipipilit yung gawain. Pero i-encourage ka. Kasi mahirap po na gumawa na ikaw po ay napipilitan. Mahirap na ikay magbigay na ikay napipilitan. Masarap na ikaw po ay gumagampan sa gawain na ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo dahil may kasiyahan ka. Di ba? Pag hindi na po tayo masaya sa ginagawa natin,
Pwedeng isang araw hindi mo mamalayan, wala na tayo sa Panginoon. Kaya maganda sinasaliksik po natin yung ating mga sarili na ano na ba yung kalagayan natin? Ano na ba yung sitwasyon po natin sa Panginoon? Masaya pa po ba tayo na gumagawa para sa Panginoon? Alam niyo po, yun yung sinabi po dyan, di ba? His delight. So, and all my delight. Si David, yun po yung kanyang isang pinanghawakan, yung kasiyahan niya po sa Panginoon. Yung kagalakan niya po na siya po ay naglilingkod sa Panginoon. I think yung isang last preaching, di ba, yung, hindi ko alam kung last ano lang po yun, na ipinangaral na hindi naman si David dapat yung magtatayo po nung templo. Di ba, hindi siya pinayagan ng Panginoon eh. Kung malungkot po si David doon, pwedeng nagtampo na po siya eh. Pero dahil po siya, nandun po yung kasiyahan niya na maglingkod sa Panginoon, kahit doon sa part na siya po ay magbibigay na lang, kasi hindi na siya yung magiging kumbaga yung anak na niya ang pinayagan ng Panginoon. Pero makikita niyo po yung kasiyahan ni David na siya po ay naglingkod pa rin sa Panginoon sa bagay na pinayagan ng Panginoon. Kasi sometimes doon sa mga bagay na, ay hindi ako pinayagan dyan, hindi na ako sasama dyan. Ay hindi, parang hindi. Alam niyo po yung pag hindi tayo naging kabahagi doon sa gusto natin, ayaw na natin, hindi na tayo saya. Pero alam niyo po, hindi doon sa gusto natin eh. Hindi po doon sa gusto natin gawin para sa Panginoon. Dapat ang tingnan natin, ano ba yung gusto ng Panginoon na gawin mo para sa Kanya? Lagi nagmamatter po kung ano yung gusto ng Panginoon. Kasi kung anong gusto lang po natin, hindi po yun eh. Hindi yun yung pamantayan natin. Marami pong may nagbigay sa Bible, di ba? Si Cain, na kung paano po siya nagbigay na ayon lang sa kanyang kapasyahan, pero hindi tinanggap ng Panginoon. Kaya dapat may align po natin yung kasiyahan po natin sa kasiyahan po ng Panginoon. Kasi hindi lang po yung masaya ka lang, dapat mas masaya yung pinagbigyan mo. Dapat mas masaya yung Panginoon. Dapat doon po tayo sumasaya kung ano po ang ginagawa natin sa Panginoon. At kung anong gusto ng Panginoon na ipagawa po sa atin. Di ba? Yung pagsosoul win, hindi po madali. Pero sana nandun po yung kagalakan na tayo po yahayo. Di ba? Yung pagtuturo po ng bata, hindi po madali yan. Pero sana nandun po yung kagalakan na ginagawa po natin, yung mga bagay na ibinigay ng Panginoon sana, na inatas ng Panginoon sa atin, para hindi po tayo, ayaw ko na dyan. Kaya alam niyo po yun, pag nawala po yung kasiyahan natin doon sa ginagawa natin para sa Panginoon, pwedeng mamove po tayo, pwedeng mawala po tayo, pwedeng matinag po tayo, pwedeng mag-give up ka, kasi hindi ka na nga masaya. So sana makita natin, medyo saliksikin po natin yung ating mga sarili, kamusta po tayo sa ating pong paglilingkod. So, pinakita rin po dyan na kung paano po tayo maglilingkod ng mainam para sa Panginoon. So, pinakita po dyan. And then pangatlo po, sabi po dyan, His direction. So, verse 7, I will bless the Lord. I will bless the Lord who hath given me counsel. My reins also instructed me. In the night season, I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I shall not be moved. So pag alam po natin yung ating direction, di ba? Na kahit mahirap po yung ating dinadaanan, dahil alam mo ito yung pinapadaanan ng Panginoon sa iyo, mananatili po tayo. Mag-i-stay po tayo. Pero kung ikaw po ay litong-lito na, ito pa ba yun? Di ba, alam niyo po yung maganda, alam natin yung direction po natin. Alam natin kung ano po yung nais na ipinapagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Kasi pwedeng marami pong temptation sa paligid. Pwedeng marami pong hatak yung kaaway, maraming hatak yung mundo. Pero kung alam mo yung dinadaanan mo, ito yung tamang dapat daanan, mag-i-stay ka. Di ba? Mananatili po tayo sa Panginoon. Magpapatuloy ka. Hindi ka basta mawawala kasi alam mo na tama ang iyong ginagawa. Alam mo tama ang iyong pong dinadaanan. Yung direction po natin. Sana ang direction po natin talagang patungo po tayo sa Panginoon. Talagang naglilingkod tayo para sa Panginoon. Yung po dapat pinapaalala natin na dapat may ginagawa ka, gagawin ko to dahil sa Panginoon. Gagawin ko to dahil ito yung nais ng Panginoon. Yung focus po natin dapat sa Panginoon. Di ba? Hindi po sa mga tao, kundi sa Panginoon tayo maglilingkod. Diyos po ang magpapala sa atin. At ang paalala ko rin po sa bawat naglilingkod, kahit doon po sa amin, na sabi ko nga, ang reward po, hindi ko po kayang ibigay. Di ba? Ang reward po, hindi ko kayang ibalik yung pagpapala o yung pwedeng inaasahan ng mga nagturo po sa amin. Pero alam ko, ang Diyos po ang magpapala po sa kanila. Di ba? Kasi yun po yung focus na eh. Di ba? Sometimes kasi pag ang ginawa natin, may ginawa tayo para sa Panginoon, tapos nag-expect tayo, nagbabalikan tayo ng tao,
sana mas mag-expect tayo na ang Diyos po ang magbalik sa atin. Di ba? Yun po yung pinaka mas mainam, yun po yung pinaka maganda. So yung direction po natin, he followed God. Di ba? Sumunod si David sa Panginoon. Nandun po yung, I will bless the Lord who hath given me counsel. So nandun po yung paalala po, yung mga nagka-counsel, yung mga nagpapaalala kay David. Di ba? Yung mga nagbibigay po ng gabay. So yung direction, napakahalaga po niyan. Di ba? Ay, mga pastor na inilagay po sa atin, kapag may sinabi po siya, ito po yung paniniwala ko po, talagang pinanghahawakan ko po sa buhay. Simula nung ako po ay nagsuko ng buhay sa Panginoon, na ang ating pong mahal na bishop, siya po yung talagang ibinigay ng Panginoon para po sa akin, na ako po'y gabayan. Kung ano po sabihin ng ating pastor, yun po, kinukonsider ko po yun, na talagang ito po yung leading ng Panginoon. Marami po na, alam niyo po, yun po yung magiging gabay natin, yun po yung counsel natin, na dapat yun po yung panghawakan po natin. Kasi, yun po yung magiging direction natin. Kapag hindi po natin sinunod yung direction ng Panginoon at sumunod ka at gumawa ka ng sarili mong kaparaanan, di ba? Sometimes ang gusto natin yung shortcut. Di ba? Kaya lang matagal, di ba? Yung shortcut pero matagal, di ba? Ay, minsan yun yung gusto natin bilang tao shortcut daw Pero nung nag-shortcut pa, parang ang tagal-tagal lalo di ba? Pero alam niyo po, na sundin mo lang yung Panginoon. Magiging magaan po yung buhay natin. Marami pong blessing na ibinigay yung Panginoon sa buhay po namin. Alam niyo po, doon ko talaga napatunayan na kapag ikaw po ay sumunod sa Panginoon, at alam niyo po yung isang kinoconsider ko po na pagsunod sa Panginoon, yung pagsunod ko po sa aking pastor. Na kung sinunod ko po yung aking pastor, diba, talagang nandun po yung blessing ng Panginoon. Yung po yung direction po ng Panginoon. Hindi nagkakamali po yung Panginoon. Kaya maganda makita lang natin na tayo po ay sumunod. Diba? Sumunod tayo sa nais po ng Panginoon. Yun po yung ating panghawakan. Yun po yung magiging direction po natin. Kasi kung tayo po ay nalilito or medyo parang naliligaw or nadidilimnan, di ba? Magandang tinatanong natin yung ating mga pastor. Yung ating pastor, ano po ba yung tama kong decision? Kasi baka minsan, akala mo, okay ka pa Baka akala mo, lakad ka lang ng lakad, di ba? Sa buhay natin, napasya ka lang ng pasya, hindi mo kinonsider. Yung mga tao na pwedeng magbigay ng counsel sa'yo, hindi mamalayan mo, naliligaw ka na pala. Diba, minsan yun po yung mahirap sa buhay na dapat bago ka humakbang, kaya nga po, bago tayo mag-decision, tanong tayo sa Panginoon, and then yung Panginoon may gagamiting tao, at lalo, ang pinaka-ginagamit niya po sa buhay natin, walang iba kundi ang ating pastor. Diba, siya po yung magka-counsel sa atin, siya yung magbibigay ng gabay po sa atin, sa bawat lakad na meron po tayo. Diba, nandiyan din po yung support ng Panginoon. Ayun po yung sinabi niya po niya sa verse 8, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand. I shall not be moved. So naandyan ang Panginoon sa aking kanang kamay. Kung siya yung support natin, siya po yung magtatanggol po sa atin. So kaya alam niyo po yun na tatatag kayo. Titibay po tayo. Pag alam mo yung direction mo, di ba? Kahit alam mo na yung mga tao, medyo parang iba yung dinadaanan, pero pag alam mo, ito yung tamang daan Ay, ito yung, di ba, okay na ako dito, may guide ako dito may tour guide ako dito hindi ka mangangamba Tama? Kapag meron po tayong gabay, hindi mo pangangambahan yung paglakad mo kasi alam mo na sumusunod ka sa Panginoon, ito yung tamang dapat natin daanan. Kahit ano nangyayari sa paligid mo, hindi ka basta madidistract. Diba? Hindi tayo basta may influensyahan nila. Hindi, dito tayo, marami kami dito Pero kung alam mo yung sinusundan mo, mag-stay ka doon Yung po yun kaya hindi ka matitinag, hindi ka mawawala kapag alam po natin yung ating pong direction. So, una makikita po natin is yung delight po dependence po ni David, his dependence and his delight. Then pangatlo po, his direction. And last, makikita po natin dito, his devotion. Di ba? Yung devotion po ni David, verse 9, therefore, my heart is glad and my glory rejoiceth, my flesh also shall rest in hope. Kumbaga yung devotion po niya, yun talagang he rested in God. Di ba? Siya po ay nagtiwala sa Panginoon, siya po ay talagang nanghawakan sa Panginoon at pumanatag po siya sa Panginoon. Yung devotion po yun Hindi po yun magagawa na, hindi pumanatag ka lang, magtiwala ka lang sa Panginoon. Alam niyo po, nandun po yung malalim na devotion natin sa Panginoon. Nandun po yung talagang tiwala natin para sa Panginoon. And then sabi niya po dyan, For thou will not leave my soul in hell, neither will thou suffer thine Holy One to see corruption.
Thou wilt shew in the path in life, and thy present in a fullness of joy at thy right hand. There are pleasure forevermore. So, napakahalaga po nung devotion po natin sa Panginoon. Di ba? Kasi yan po yung magpapatatag po sa atin. Yan po yung magpapatibay po sa atin. Pwedeng marami kang ginagawa. Pwedeng napaka-busy po natin sa ministeryo, sa ginagawa natin. Pero kamusta po tayo sa Panginoon? Di ba? Sabi nga nila, maganda nagsiserve tayo sa kingdom. Pero sana yung king, pinagsiserve din po na, pinaglilingkuran din po natin. Huwag nating kakalimutan yung Panginoon. Bago ka makagawa sa maraming bagay na ibinigay ng Panginoon sa atin, sana sa Diyos po muna tayo nagkaroon po ng, alam niyo po yung devotion talaga natin sa Panginoon. Di ba? Magkakaroon po tayo ng devotion sa Panginoon. Yan po yung isang magpapatatag po sa atin. Na pag kinausap mo yung Panginoon, kapag tayo po ay nagkaroon ng fellowship sa Panginoon, masaya ka na kausap mo yung Panginoon. Masaya ka na talagang nananalangin sa Panginoon. At alam mo na ang Diyos po ang inaandyan sa atin. Kasi yun po yun, yun yung panghuhugutan po natin. Si David, isa po yun sa na-enjoy niya po kung bakit sa maraming bagay na dinaanan po ni David, siya po ay nanatili para sa Panginoon. I shall not be moved. So sana tayo po bilang mga mananampalataya, di ba, bilang mga Kristiyano, na ipakita natin, maiparamdam natin sa Panginoon, na tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. At sana prayer po natin kahit anuman po yung daanan natin. Kahit anuman po yung sitwasyon po natin, sana isa po ito sa sasabihin natin, I shall not be moved. Hindi ako matitinag, magtitiwala ako sa iyo, Panginoon, magpapatuloy ako maglilingkod sa iyo, Panginoon, sa kahit anong sitwasyon. Kasi ang Diyos naman po, hindi naman tayo iwan, di tayo pababayaan. Di ba, nandiyan po yung maraming pangako po ng Panginoon, na kung paano po tayo magpapatibay, kung mga panahon na tayo po ay nabibigatahan, di ba? Sabi nga po ng Matthew, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. So bibigyan po tayo ng kapahingahan ng Panginoon, ng kapanatagan ng Panginoon. Kasi pag nabibigatan tayo, yun po yung minsan ginagamit ng kaaway para iwan natin yung Panginoon. Pero alam niyo po, kung magiging totoo tayo at kung makikita natin yung nais po ng Panginoon sa buhay natin, yung kabigatan na yon, ilagak natin sa Panginoon yan. Casting all your care upon Him, for He careth for you. So doon natin may papakita po na, sa devotion natin sa Panginoon, yung connection natin sa Panginoon. Kasi hindi ka magtitiwala, hindi ka maglalagak sa Panginoon kung hindi ka nagtitiwala. Diba? Hindi mo mabibitawan sa Panginoon yung mga bagay na yan kung hindi natin siya pagkakatiwalaan. At dahil mapagkakatiwalaan na yung Panginoon, dahil po yan sa ating pong devotion sa Kanya. Yun talagang lagi at lagi na komunikasyon natin sa Panginoon. Yung po yung patatagin po natin. Yung po yung iparamdam natin sa Panginoon. I shall not be moved. Panginoon, kahit ano po ang mangyari sa buhay ko, ako po ay mananatili. Ako po ay mananatili na maglilingkod sa iyo. Di ba? Magpapatuloy na talagang i-declare natin talagang nandun po yung proud tayo na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Masaya tayo na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon sapagkat nakasandig po tayo sa Kanya. Di ba? Nakasandig tayo sa Panginoon. Masaya tayo para sa Panginoon. Masaya tayong naglilingkod sa Panginoon. At sumusunod po tayo sa Panginoon. So sana naging pagpapala po yung ating pong mensahe sa gabi pong ito na ipakita natin at mas paramdam natin sa Panginoon na tayo po ay magiging matatag. Di ba? Hindi dahil sa nagawa natin, hindi dahil sa magagawa natin, kundi dahil sa magagawa ng Panginoon. Kaya hindi po tayo matitinag. So I hope and I pray na pinagpala po tayo ng salita ng Panginoon. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Tawagin ko po si Pastor Norman. Amen. Tayo po ay nakapakinig po ng isang mensahe po na ating pong mapapakinabangan sa ating pong buhay. At alam po natin na ang Panginoon lagi pong nandyan para sa atin. Pero ang katotohanan, hindi tayo laging nandyan para sa Panginoon. Bumabagsak tayo, nangihina, lalo na sa iba't ibang mga alon na itinatapon sa atin ng buhay. Pero ang panawagan po natin ngayong gabi, ang itinuturo po sa atin ng salita ng Diyos at sa mensaheng ating po napakinggan, we should not be moved. Dahil ang katotohanan, God will always preserve His people. You just have to trust God. Kaya ang panawagan natin sa mensahe,
Kamusta yung ating kagalakan sa Panginoon? Kamusta yung ating direksyon? Ang dependence pa rin ba natin sa Panginoon o sa sarili na lang po natin? O kaya sa tao? How about our devotion? Gaano tayo katibay sa ating pong pananampalataya? Kung tayo po ay napalalahanan ngayong gabi na mensahe po na ito, mas maganda po na dito po sa altar, tayo po ay magsama-sama manalangin at ating pong gawin ulit ang isang commitment. Lord, I want to stay. Lord, I want to practice my faith. I shall not be moved. Yun po ang katotohanan, mga kapatid, na ang buhay punong-puno ng challenges. Kung yung mga unbelievers nakaka-experience ng challenges, nakaka-experience ng mga dagok sa buhay, hindi po yan magbabago sa pagiging mananampalataya natin. Pero meron tayong advantage. Ano po yun? Meron tayong Diyos na malalapitan. At kahit anong sakit, anong pahirap, anong problema, ang ating pagdaanan, nandyan ang Diyos para po sa atin. And He will always preserve His people. Dapat ang sasabihin mo lang sa sarili mo, I shall not be moved. I will continue in the Lord. I will stay, Lord. I will practice my faith. Yan po ang aking pong natutunan sa mensahe na to. Sometimes we just have to practice our faith. Dear Father in heaven, our request this evening, Lord, increase our faith. Dahil napakadaming pagsubok ang aming pagdaraanan. Panginoon, alam namin parte yan ng buhay. Alam namin, Panginoon, na kaya kami dumadaan sa maraming mga testings, trials, temptations upang lalong mapakinang ang aming gintong buhay. Upang lalo po kaming maging mature na mga mananampalataya. Ang aming pong panalangin, i-increase niyo po ang aming pong pananampalataya. And that we will declare, Lord, na kami po'y hindi mamumove ng anumang mga pagsubok. That we will always depend on you. That our delight, Panginoon, ay sa mga bagay na maka-Diyos, sa mga godly people na kasama po namin. Our direction will always be kung ano po yung direksyon na inilalagay niyo po sa amin. And that we will always be devoted to you, O God. Ibig sabihin, hindi po kami lalayo sa iyo, Panginoon. Sometimes, Lord, sa problema, naiisip namin, huwag na lang kaya namin gawin ang mga bagay na para sa iyo, Panginoon. Minsan nagkakaroon kami ng tampo. Minsan, Panginoon, gumagawa kami ng mga bagay na hindi namin napanalangin. Madali kaming pumupunta, Panginoon, sa isang desisyon na hindi man lang namin naikonsulta sa iyong salita. Panginoon, patawad po. This time, Lord, we commit ourselves again. We want to depend on you. We want to continually put our trust in you. We want to practice our faith in every possible way. We want to practice our faith, O God. We request, Lord, we ask you, increase our faith. Help us, Lord, strengthen us. And our commitment, we will not be moved, O God. Thank you for the preaching. Thank you for our preacher this evening, O God. Salamat po, Panginoon, sa biyaya po ng iyong mayamang salita. Gabay niyo po ang bawat isa po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Are we all blessed? Mamaya po, pasalamatan po natin ang atin pong Pastor John sa napakagandang mensahe po na ihinatid niya po sa atin. This time po, dadako po tayo sa pagbibigay po ng atin pong tithes and offering. But before that, let us read our Bible sa Proverbs chapter 11, verse 24.
Ang sabi po dito, there is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Ama, Diyos na banal, salamat po Panginoon sa pagkakataon na kami po ay makakapagbalik po Panginoon ng amin pong mga kaloob po sa inyo. Mga po Panginoon, sa pamamagitan po nito, kami po ay patuloy niyo pong pagpalain at magamit po ito Panginoon sa inyo pong ministeryo po sa amin pong church. Thank you dear God, in Christ's name I pray. Amen. Let us all give as we sing anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to him worldly things I do not need and hope he's pleased. For he wants me to give a heart that's truly his, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Anything that cost me nothing. Amen. Para lamang po sa ilan po nating mga announcement, tandaan po natin, sa darating po na May 1, please support po natin yung atin pong Young Pro and Young Peoples po, no? Yung atin pong Love Banquet, The Promise, sa may Paranaque po yan if I'm not mistaken. So, marami po tayong slot. So, welcome po yung mga Young Pro po natin and Young People po na sumama. And yung mga Saturday ministries po natin, wag po natin kalimutan ang atin pong Soul Winning and Center. Huwag po natin kalimutan. And also, yung atin pong Grand Choir, lagi po natin ipag-pray. And yung darating po natin na event, kasama po ang AIM at iba-iba po pong mga churches, lagi po natin ipag-pray. Sige po, tayo po tumayong lahat and let us close in prayer. Let's pray. Dear God, salamat po Panginoon sa natapos po naming gawain. Salamat po Panginoon sa inyo pong biyaya sa bawat isa. At ngayon po, Panginoon, sa amin po yung pansamantalang paghiwa-hiwalay, gabayan niyo po kami at kami po ay inyong pag-ingatan. Lahat po ng papuri at pasasalamat ay sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyan po nagtatapos ang ating pong gawain. To God be all the